Ang kasunduan ng pagbabayad utang, ang dalang 350 bilyon na regalo ng Angola sa Pilipinas. Alas 4 ng madaling araw nang magsimulang gumalaw ang mga pulutong ng barko mula sa China at Amerika, biglang nagulo ang pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ito ay dahil lumusob ang China at Amerika sa ngalan ng proteksyong militar sa bansang Angola na may digmaang sibil. Ang kanilang layunin ay isang minahan ng uranium na makapaghahatid ng kapangyarihan sa loob ng susunod na 100 taon. Ngunit dahil sa isang emergency information, natigilan ang buong mundo. Ito ay ang balita na ang Angola ay mayroon ng lihim na kasunduan sa Pilipinas. Ang nakakagulat na dahilan kung bakit napili ang Pilipinas na binabalewala ang lohika ng kapital, ang dakilang desisyon ng isang Pilipino na nagtapon ng 25 milyon para makakuha ng 350 bilyon. Ang nakaka-inspire na totoong kwento ay isisiwalat ngayon. Ako si Dr. Thomas Miller. Ako ay nagtatrabaho sa Komite ng Seguridad sa Enerhiya ng United Nations, UN, sa loob ng 25 taon at ang aking trabaho ay pag-aralan at gumawa ng ulat tungkol sa kasakiman at digmaan na nagaganap sa mga lugar na may mapagkukunan. Bilang isang analista na napapaloob sa mundong ito sa loob ng 25 taon, hindi na ako basta-basta nagugulat sa mga pangyayari. Nakita ko na ang mga mersenaryong sumunog sa mga nayon para sa mga diamante sa Afrika at nakita ko na ang pagbabarilan ng magkakapatid para lamang sa isang patak ng langis, kaya ako ay sawa na. Ngunit ang pangyayaring naganap sa punong tanggapan ng UN sa Geneva noong simula ng taong ito ay ang pinaka-nakakagulat na misteryo sa buong buhay ko bilang isang analista. Hindi ko pa rin makalimutan ang kapaligiran noong araw na iyon. Ang conference room ay punong-puno ng amoy ng pawis at kasakiman. Sa gitna ng lamesa ay nakaupo si Jose Antonio, ang ministro ng enerhiya ng Angola, at nakapalibot sa kanya ang mga embahador ng Amerika, China at Pransya na tila mga hiyena na nag-aabang ng biktima. Ang sitwasyon ay simple. Sa ilalim ng 1,000 metro sa lalawigan ng Luena sa Timog Angola, natuklasan ang pinakamalaking high-grade uranium vein sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang tinatayang halaga nito ay 350 bilyon. Hindi lamang ito usapin ng pera. Ito ay isang susi na makakapagbigay kapangyarihan sa enerhiya sa loob ng 100 taon. Si Li Wei, ang kinatawan ng China, ang unang sumigaw sa lamesa. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Nagbabala ako sa gobyerno ng Angola. Kami, ang China, ay naghanda na ng 50 bilyon na pautang. Magtatayo kami ng mga kalsada, daungan, at riles ng tren. Tinanggihan niyo ba ito? Nasa tamang pag-iisip ba kayo? Namumula ang mukha ni Li. Hindi nakapagtataka. Nagpadala na ang China ng South Sea Fleet sa baybayin ng Angola. Ito ay isang tahimik na banta na ang pagtanggi ay nangangahulugang digmaan. Biglang sumingit si Jean-Pierre, ang embahador ng Pransya, na nakaupo sa tapat na may mapang-uyam ng ngiti. Ginoong Li Wei, huwag kayong masyadong mag-init. Hindi ito problema na malulutas sa pera. Kinuha ni Jean-Pierre ang isang tumpok ng lumang dokumento mula sa kanyang bulsa at iwinagayway ito. Ito ay isang kasunduan na ginawa noong panahon ng kolonyal noong ika-19 na siglo. Kami, ang Pransya, ay may priority negotiation rights sa pagmimina ng mapagkukunan sa Timog Angola. Sa ilalim ng internasyonal na batas, ang uranium na ito ay halos pag-aari na namin. Ministro Jose, alam niyo kung ano ang mangyayari sa ekonomiya ng Angola kung kami ay aalis. Ito ay insulto na higit pa sa banta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera na tila ibabalik ang mga tanikala ng nakaraan. Hindi rin nagpatalo ang embahador ng Amerika. Tahimik siyang nagsalita ngunit sa pinakamapanganib na tono. Ang uranium ay isang strategic asset. Hindi papayag ang Amerika na mapunta ito sa mga bansang sumusuporta sa terorismo o sa mga bansang hindi mapagkakatiwalaan. Kung mali ang mapili ng Angola, ikokonsidera namin ang lahat ng opsyon, kasama na ang financial sanctions. Lahat ng opsyon ito ay isang diplomatikong paraan upang ipahiwatig ang pambobomba ng 7th Fleet. Ayan, tingnan ninyo. Iwinagayway ng China ang tumpok ng salapi, ipinakita ng Pransya ang lumang title deed at itinutok ng Amerika ang baril. Sa paningin ng lahat, kailangang pumili ang Angola sa isa sa tatlong ito. Ito ang kapalaran ng isang mahinang bansa. Isinulat ko rin ito sa aking ulat. Ang Angola ay pipiliin ng China na nagbigay ng pinakamalaking suhol
o kakampi ito sa Amerika na nangako ng proteksyong militar. Ito ang iisipin ng sinumang makatwirang analista. Ngunit, biglang nagsalita si Ministro Jose Antonio. Nakapikit siya habang nakikinig sa sigaw at banta ng tatlong superpower. Tila siya isang monghe na nagtitiis sa maingay na gulo. Nang dahan-dahan siyang dumilat, may nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi ito takot. Ito ay paghamak at malalim na kalungkutan. Tapos na ba kayong magsalita, mga Ginoo? Mababa ang boses ni Ministro Jose, ngunit sapat ito upang patigilin ang ingay sa silid. Nagbigay ng pera ang Tsina, inangkin ng Pransya ang karapatan, at ipinagmalaki ng Amerika ang kapangyarihan. Sige, ayos lang ang lahat, ngunit may isang bagay na nakalimutan ninyo. Dinukot ni Ministro Jose ang kanyang kamay sa loob ng bulsa ng kanyang suit. Kinabahan ang lahat. May bagong kontrata ba siyang ilalabas? O mayroon siyang lihim na recording? Ngunit ang inilabas niya ay nagpatigil sa lahat ng tao sa conference room. Ito ay isang lumang notebook na punit-punit at sira-sira. Ang pabalat ay punit-punit at may mga mancha at hindi mo na makikita kung ano ang orihinal na kulay nito. Nang ilagay ang maruming notebook na ito sa lamesa ng UN na may mga latest tablet at mamahaling fountain pen, nagkaroon ng kakaibang awkwardness. Suminghal si Jean-Pierre. Ano na naman ang ginagawa mo? Nagpapatawa ka ba? Sa halip na sagutin, hinaplos ni Ministro Jose ang notebook gamit ang nanginginig na kamay. Maingat at may paggalang, tila siya humahawak ng Biblia. Ang notebook na ito ay naglalaman ng mas mahalaga kaysa sa 350 bilyon na uranium. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at tinitigan isa-isa ang mga embahador ng tatlong bansa. Habang kayo ay nagpepresyo ng 5 bilyon, 10 bilyon, may isang bansa na nagbigay ng walang hanggan. Habang nagpapadala kayo ng mga barko, ipinadala nila ang notebook na ito na may sulat kamay na pangako. Nagkagulo ang conference room. Walang hanggan? May bansang kukuha ng uranium ng libre? Hindi ba yan pagnanakaw? Hindi ko rin napigilan ang tumawa. Sino namang baliw na bansa ang magkakaroon ng ganoong lakas ng loob? Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ministro Jose ay nagpatigil sa tawa ko. Kami ay makikipagkontrata sa Pilipinas. Hindi lamang ang uranium mining right, kundi pati na rin ang pagtatayo ng daungan, pag-unlad ng lungsod at paggawa ng kuryente. Ipinagkakatiwala namin ang buong hinaharap ng Angola sa Pilipinas. Sandali lang ang katahimikan at biglang nagkaroon ng pagsabog ng galit. Imposible. Ano ang magagawa ng maliit na bansang iyon? Ang Pilipinas. Ito ay international fraud. Tumayo ang embahador ng Tsina. Magkano ang binayaran ng Pilipinas? Babayaran namin ng doble, hindi, triple. Kanselahin niyo ngayon ang kasunduan. Ngumiti ng malamig si Ministro Jose. Sabi ko na sa inyo, hindi ito usapin ng pera. Ang nakikita ninyo lang ay ang uranium sa ilalim ng lupa, ngunit kami ay naaalala ang dugong dumaloy sa lupaing ito. Binuksan niya ang lumang notebook. Sa dilaw na pahina ay may sulat kamay na puno ng hindi pantay na letra. Hindi ito isang diplomatikong dokumento o isang kontrata. Ito ay isang construction diary noong digmaang sibil ng Angola, 13 taon na ang nakalipas. Hindi lang ito isang diary. Ito ay tala ng mga taong nag-iisa na nanatili noong 2002 nang kami ay iwanan at takasan ng lahat. Nagluha ang mga mata ni Ministro Jose. Nasaan kayo noong panahong iyon? Umalis ang hukbo ng Pransya. Umalis ang hukbo ng Amerika. Ngunit nanatili ang mga Pilipino. Hindi sila nanatili dahil sa tubo. Nanatili sila para iligtas kami. Para akong sinuntok sa ulo. Naalala ko rin ang digmaang sibil ng Angola noong 2002. Ang impyernong panahon kung saan inihayag ang pinakamalalang masaker. Noong panahong iyon, lahat ng dayuhan ay pumila para lumikas. Ngunit ano ang ginagawa ng mga Pilipino doon? Iwinagayway ni Ministro Jose ang lumang notebook at nagdeklara, kung wala ang desisyon ni Ricardo Carding Soriano, ang team leader ng Pilipinas na nakasulat dito, wala ako at wala ang Angola ngayon. Kaya ang kasunduan na ito ay hindi isang negosyo. Ito ay isang pagbabayad utang na loob mula 23 taon na ang nakalipas. Ima, Maima, Eufa, ano ang nakasulat sa lumang notebook na iyon upang ipaubaya ng isang ministro ng bansa ang astronomikal na halaga na 350 bilyon at piliin ang Pilipinas? At sino si Ricardo Soriano,
ang Pilipinong nagdulot ng gulo sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Para malaman ang lihim na iyon, kailangan nating ibalik ang orasan sa pulang disyerto ng Angola noong 2002. Doon, nakalibing ang kwento ng mga baliw na tao na hindi natin inakala. Angola, 2002. Kapag naririnig ko ang pangalan na iyon, kinikilabutan pa rin ako. Noong panahong iyon, ako ay nagtatrabaho bilang field investigator ng UN. Lumilipad sa buong kontinente ng Africa. Nakita ko ang mga massacre sa Luanda at ang digmaan ng diamante sa Sierra Leone. Ngunit ang Angola ay kakaiba. Ang digmaang sibil na tumagal ng 27 taon sa pagitan ng gobyerno at ng rebeldeng UNITA ay nagpadugo sa buong kontinente ng Afrika. Ang opisyal na bilang ng namatay ay 500,000 at ang mga refugee ay umabot na sa 4 milyon. Ang pagkasunog ng buong nayon ay karaniwang nangyayari at ang mga batang may hawak na baril na lumalabas sa digmaan ay hindi na balita. Sa gitna ng impyernong iyon, mayroong isang Philippine Construction Company, Lualhati Constructors. Nagsasagawa sila ng road construction sa disyerto ng Cunene. Akala nila ito ay medyo ligtas dahil ito ay sinasakop ng hukbo ng gobyerno. Ang pangalan ng site manager ay Ricardo Carding Soriano. Siya ay 54 taong gulang noong panahong iyon, isang veteran team leader na ipinadala mula sa punong tanggapan sa Maynila. Nakuha ko ang kanyang personnel record sa huli at ito ang nakasulat doon. Tahimik, matigas ang ulo at hindi binabago ang isang desisyon kapag nakagawa na nito. Mukhang isinulat ito ng HR department bilang isang depekto. Ngunit ironically, ang depekto na iyon ay magliligtas sa 2,000 buhay. Ito ay isang madaling araw ng Abril. Kakaiba ang madaling araw sa Angola. Ang araw ay may nakamamatay na init na umaabot sa 40 degrees. Ngunit ang madaling araw ay may lamig na umaabot sa buto. Nagising si Carding dahil sa tunog ng satellite phone sa lamig na iyon. Galing ito sa punong tanggapan sa Maynila. Hindi magandang balita ang pagtawag ng punong tanggapan sa madaling araw. Team Leader Soriano, lumikas ka kaagad. Ang boses ng opisyal ng punong tanggapan ay nag-aalala. Anong nangyayari? May impormasyon na gumagalaw ang rebeldeng UNITA. Mahigit 3,000 armed personnel ang papunta sa inyo. Nanginig ang kamay ni Carding. 2,000? 43 lang kaming Pilipino sa site. May 10 lokal na gwardiya lang kami na may ilang lumang rifle. Magpapadala kami ng helicopter sa loob ng 48 oras. Iwanan niyo ang lahat ng kagamitan at lumikas na lang kayo. Malinaw ang utos ng punong tanggapan. Ibinaba ni Carding ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng barracks. Nakita niya ang isang maliit na nayon sa likod ng construction site, Cunene Village. Isang maliit na nayon na may populasyon na 2,000. Karamihan ay mga babae, bata at matatanda. Ang mga binata ay matagal nang dinala sa digmaan o namatay na. Ang mga tao sa nayon ay pumupunta sa construction site araw-araw para tumulong sa trabaho. Ang isang sako ng bigas na nakukuha nila bilang bayad ay pagkain na ng buong pamilya sa loob ng isang buwan. Sumusunod ang mga bata ng nayon sa mga Pilipinong inhinyero at natututo ng Tagalog. Kumusta? Salamat. Mahal kita. Ang mga boses ng mga bata na sumisigaw ng hindi malinaw ay umalingaw-ngaw sa disyerto. Naalala ni Carding ang mukha ng mga bata. At alam niya, kapag umalis ang mga Pilipino, magtatapos ang nayong iyon. Ang rebeldeng UNITA ay kilala sa kanilang kalupitan. Pinapatay nila ang lahat ng tumulong sa gobyerno, bata man o matanda. Sapat na ang katotohanan na nagbigay sila ng paggawa sa Philippine Construction Company upang ituring silang collaborator ng gobyerno. Tumawag ulit si Carding sa punong tanggapan. Hindi ako aalis dito. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Anong sabi mo? Nandito ang mga residente ng nayon. 2,000 sila. Kung kami lang ang tatakas, lahat sila ay papatayin. Tumigas ang tono ng opisyal ng punong tanggapan. Team Leader Soriano, anong sinasabi mo? Hindi iyan problema natin. Hindi ko kayang umalis habang pinapatay sila. Kung mananatili ka diyan, mamamatay ka rin. Mananatili ako. Muling nagkaroon ng katahimikan. At pagkatapos ay nagsalita ng mahina at malamig ang opisyal ng punong tanggapan. Team Leader Soriano, alam mo ba kung magkano ang halaga ng mga kagamitan diyan? Bulldozer, excavator, dump truck, lahat ng iyon ay nagkakahalaga ng 25 million USD. 25 million. Kung iiwan mo ang lahat, malulugi ang kumpanya.
Hindi sumagot si Carding. At mananatili ka pa rin diyan? Isa sa panganib mo ang buhay ng aming mga empleyado para sa mga Aprikano? Nababaliw ka na ba? Kung hindi ka aalis ngayon, sisante ka. Naintindihan mo ba? Habang nakatingin sa labas ng bintana, tahimik na nagsalita si Carding. Mananatili ako, kahit masisante. Bumaba ang telepono. Agad na tinawag ni Carding ang mga Pilipinong inhinyero. Lahat ng 43. Alas 5 ng umaga, nagtipon ang lahat sa container na ginamit bilang temporary meeting room. May mga nagpupunas ng antok, may mga hindi maitago ang kaba, at may mga walang tigil sa paninigarilyo. Nagsimulang magsalita si Carding. Ipaliwanag ko ang sitwasyon. Kalmado niyang sinabi ang kasalukuyang sitwasyon. Mahigit 3,000 rebelde ang paparating. May helicopter sa loob ng 48 oras. Inutusan ng punong tanggapan ang lahat na lumikas. Ngunit huminto si Carding at itinuro ang labas ng bintana. Sa ilalim ng umaga na nagsisimulang magbukas, nakita ang outline ng nayon. May 2,000 tao diyan sa nayon. Kung tayo ay aalis, mamamatay sila. Nagkagulo ang silid. Mananatili ako, ngunit hindi ito utos. Ang sinumang gustong umalis ay maaaring umalis. Walang magsisisi. Nagkaroon ng katahimikan. 30 segundo. 1 minuto. Tila walang katapusan ang oras. Pagkatapos, may isang nagtaas ng kamay. Si Junjun Reyes, ang pinakabatang inhinyero, 28 taong gulang. Ito ang una niyang overseas deployment. Team leader, mananatili rin ako. Nanginginig ang boses niya, ngunit matatag ang kanyang paningin. May isa pang nagtaas ng kamay, at isa pa. Sa 43, 38 ang pumili na manatili. Ang 5 ay pumili na lumikas dahil may pamilya sila, ngunit hindi sila sinisi ni Carding. Salamat. Namula ang mga mata ni Carding, ngunit wala siyang oras para umiyak. Mabuti, magsisimula na tayo ng operasyon ngayon. Ibinuklat ni Carding ang mapa ng site. May 3 ruta na pwedeng daanan ng mga rebelde. Ang kalsada sa silangan, ang burol sa hilaga, at ang tuyong ilog sa kanluran. Kailangang harangan ang 3 ito. Nagtanong si Junjun, paano natin haharangin? Wala tayong sapat na baril. Itinuro ni Carding ang mga construction equipment sa labas ng bintana. 8 bulldozer, 6 na excavator, 11 dump truck. Ang 25 milyon USD na kagamitan ay kumikinang sa sinag ng araw. Gagamitin natin ang mga makina? Oo, magtatayo tayo ng pader na pananggol. Sa lupa at bato, sa loob ng 2 araw, parang tunog ng kabaliwan. Magtatayo ng pader na pananggol sa paligid ng buong nayon sa loob ng 2 araw? Mukhang imposible, ngunit wala ng ibang paraan. Nagsimula ang trabaho. Umingay ang mga bulldozer sa paghukay ng lupa. Binuhat ng mga excavator ang malalaking bato at walang tigil sa pagdala ng buhangin at graba ang mga dump truck. Umabot sa 40 degrees ang temperatura. Ang ibabaw ng metal ng mga makina na nainitan sa araw ay magpapaso kung hahawakan mo ng walang proteksiyon. Nagkukulang ang tubig. Mayroon lang silang inuming tubig na sapat para sa 3 araw. Ngunit kung isasama ang mga residente ng nayon, hindi ito aabot sa 1 araw. Nilimitahan ni Carding ang rasyon ng tubig sa 0.5 litro bawat tao. Sa disyerto, 0.5 litro ay nangangahulugang maraming tao ang matutumba sa uhaw. Ngunit walang huminto sa trabaho. Lumabas din ang mga residente ng nayon. Sa una, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Bakit biglang naghukay ang mga Pilipino sa paligid ng nayon? Ipinaliwanag ni Carding ang sitwasyon sa matanda ng nayon sa pamamagitan ng interpreter. Parating ang mga rebelde. Darating sila sa loob ng 2 araw. Nagbago ang kulay ng mukha ng matanda. Paparating sila para patayin kami? Tama. Ngunit haharangin namin sila. Tinitigan ng matanda si Carding. Bakit? Maaari naman kayong tumakas. Bakit ninyo kami tinutulungan? Hindi sumagot si Carding. Sa halip, kinuha niya ang isang pala at naghukay ng lupa. Umiyak ang matanda at sumigaw siya sa mga taga-nayon. Lumabas kayong lahat. Kumuha kayo ng pala. Protektahan natin ang ating nayon sa pamamagitan ng ating mga kamay. Lumabas ang mga babae. Lumabas ang mga matatanda. Lumabas pati ang mga bata. Kabilang sa kanila, ang isang 22 taong gulang na binata, si Jose. Siya nga, ang ministrong nagpatigil sa mga superpower sa conference room ng UN, 23 taon na ang nakalipas. Si Jose noon ay isang payat na binata. Namatay ang kanyang mga magulang sa pag-atake ng mga rebelde
2 taon na ang nakalipas at siya ay pinalaki ng kanyang lola. Kumuha ng pala si Jose at siya ang unang tumakbo. Dahil kakaunti ang mga binata sa nayon, siya ay isang mahalagang manggagawa. Ito ang unang beses na nakita ni Carding si Jose. Isang binata na walang tigil sa pagdadala ng lupa sa ilalim ng init ng araw. Lumapit si Carding at nagtanong, "Pangalan?" "Jose po." "Ang mga magulang mo?" Yumuko ang binata. "Wala na po." Tinitigan ni Carding ang binata ng matagal at ibinigay niya ang kanyang water canteen. "Ito ang sa iyo, inumin mo." "Kayo po, boss?" "Ayos lang ako." Nang gabing iyon, ibinahagi ni Carding ang kanyang rasyon ng tubig sa mga taga-nayon. Nang hindi alam ng sino man, lumipas ang 2 araw. Parang isang himala, natapos ang pader na pananggol. 3 metro ang taas, 2 kilometro ang haba. Hindi ito perpekto, ngunit hindi bababa sa hinaharangan nito ang pagpasok ng sasakyan. Tinipon ni Carding ang mga residente ng nayon. "Pumunta kayong lahat sa sentro ng nayon. Iyon ang pinakaligtas na lugar." Nagsimulang gumalaw ang 2,000 tao. Mga ina na may karga-kargang anak, mga matatanda na may tungkod, mga bata na natatakot. Pumasok sila sa loob ng pader na ginawa ng mga Pilipino at naghintay sila. Ang umaga ng sumunod na araw, bago mag-umaga, nagsimulang makita ang alikabok sa silangan. Kinuha ni Junjun ang kanyang binoculars. "Team leader, parating na sila." Tumigas ang mukha ni Carding. "Ilang tao?" "Hindi ko mabilang. Tingin ko ay lampas ng 100,000. Mga rebelde ng UNITA, mga sasakyan na tinatawag na technical na may machine gun sa truck, mga armed soldier, pati na rin ang mga child soldier. Lumapit sila habang nag-aalikabok. Kinuha ni Carding ang satellite phone. Tumawag siya sa emergency contact ng UN Peacekeeping Force. Ito ang Lualhati Constructor Site sa Cunene, Angola. Lumalapit ang mga rebelde. "Humihingi kami ng emergency assistance." Ang sagot ay nakakadismaya. Walang available unit ngayon. Ang pinakamalapit na unit ay aabot ng hindi bababa sa 96 oras. 96 na oras, 4 na araw. Kailangan nilang manatili ng 4 na araw laban sa mga armed rebel. Gamit lang ang ilang lumang rifle at ang 25 million USD na kagamitan sa konstruksyon. Tumingin si Carding sa langit. Ang silangan ay kulay ng dugo. Tumigil ang mga combat vehicle ng rebelde sa harap ng pader na pananggol. Umalingaungaw ang malakas na boses mula sa loudspeaker. "Ang sinumang nandoon, kung hindi kayo aalis sa loob ng 30 minuto, lahat kayo ay papatayin." 38 Pilipino at 2,000 taga-nayon at 2,000 armed rebel na pumupuno sa horizon. Ang pinto ng impyerno ay magbubukas na. Inakala ng commander ng rebelde na aalis kami sa loob ng 30 minuto. Siyempre, ang mga sibilyan ay hindi magtatagal sa harap ng mga armed force. Ngunit nang lumipas ang 30 minuto, walang galaw mula sa likod ng pader na pananggol. Muling kinuha ng commander ng rebelde ang loudspeaker. "Huling babala, kung hindi kayo aalis, aatake kami." Kinuha ni Carding ang loudspeaker at umakyat sa pader na pananggol. Pinigilan siya ni Junjun. "Team leader, mapanganib." "Ayos lang." Tumayo si Carding sa pader na pananggol sa harap ng mga rebelde at nagsalita siya sa loudspeaker. Hindi siya marunong mag-Portuguese, ngunit sumigaw ang interpreter sa tabi niya. "Hindi kami aalis. Kung gusto ninyong kunin ang mga residente ng nayong ito, kailangan niyo muna kaming talunin." Nagkaroon ng katahimikan. Nagkagulo ang mga rebelde. Nababaliw ba sila? Bakit ginagawa iyon ng mga Asyano? Mukhang nagulat din ang commander ng rebelde. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Karaniwan, ang mga dayuhan ang unang tumatakas dahil mahal nila ang kanilang buhay. Ngunit ang mga Asyano na iyon ay hindi lang tumakas, tumayo pa sila sa pader na pananggol at hinamon sila. Lumipas pa ang 30 minuto at tumunog ang unang putok ng baril. Bang! Binaril ang isang bala sa tabi ni Carding. Warning shot iyon. "Bumaba ka. Kung hindi ka bababa, ang susunod ay sa ulo mo na." Hindi gumalaw si Carding. Sa halip, itinayo niya ang watawat ng Pilipinas sa pader na pananggol. Hindi iyon isang special weapon. Isang lumang watawat lang iyon na nakasabit sa barracks. Nang makita ang watawat ng Pilipinas na winawagayway sa hangin, isa-isang umakyat ang mga Pilipinong inhinyero sa pader na pananggol. Lahat ng 38 ay tumayo sa pader na pananggol. Isang gawa ng kabaliwan, tila nagiging target sila.
Ngunit ang gawaing iyon ng kabaliwan ang nagpatigil sa mga rebelde. Mula sa pananaw ng commander, nalito siya. Kung mga taga-nayon lang, itinuloy na sana nila. Ngunit mga dayuhan sila at mga Pilipino mga mamamayan ng isang maunlad at iginagalang na bansa sa Asya, ang pagmasaker sa mga mamamayan ng developed country ay maaaring magdulot ng reaksyon mula sa international community. Siyempre, hindi pinapansin ng rebeldeng UNITA ang international opinion. Ngunit noong panahong iyon, ang digmaang sibil ng Angola ay papalapit na sa katapusan at pinag-uusapan na ang peace treaty. Ang card ng massacre ng mga dayuhan ay napakalaking pasanin. Nang hindi makagawa ng desisyon ang commander, sumapit ang gabi. Nagsimula ang unang araw. Sa halip na umatake, pinili ng mga rebelde ang pagkubkob. Sinimulan nilang isara ang nayon at nagbigay ng presyon. Inakala nilang babagsak ang nayon kung maubos ang tubig at pagkain. Tunay ngang mabilis na lumala ang sitwasyon. Nagkukulang ang tubig. Hindi sapat ang tubig para sa 2,000 tao. Lalo pang binawasan ni Carding ang rasyon ng tubig. 0.3 litro bawat tao. 0. 3 litro ay nangangahulugang mas maraming tao ang natutumba sa uhaw. Lalo na ang mga matatanda at mga bata. Ito ay ang madaling araw ng ikalawang araw. Nagsimulang gumalaw ang mga rebelde. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mortar. Binaril ang unang shell sa labas ng Kunene Village. Nagkaroon ng hiyawan. Nagpanik ang mga tao. Ngunit kalmado si Carding. Huwag kayong maghiwalay. Magtipon kayo sa sentro ng nayon. Hindi sila aatake doon. Tama ang kanyang pagpapasya. Hindi direktang inatake ng mga rebelde ang sentro ng nayon. Binaril nila ang mga shell sa labas para magdulot ng takot. Ito ay psychological warfare para himukin silang sumuko. Ngunit nagkaroon ng problema. May nasugatan sa gilid. Isang Pilipinong inhinyero ang nasugatan sa binti ng shrapnel. Ang first aid kit lang ang medical supply nila. Kailangang tanggalin agad ang shrapnel. Kinuha ni Carding ang tweezer. Kagatin mo ito. Huwag kang sumigaw. Baka marinig nila. Kinagat ng nasugatang inhinyero ang towel. Nang bunutin ni Carding ang shrapnel, umagos ang luha sa mata ng inhinyero. Ngunit hindi siya sumigaw hanggang sa huli. Ito ang hapon ng ikalawang araw. Umabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura. Isang impyernong init. Ang 2,000 residente na nagtipon sa plaza na walang lilim. Nagsimulang umiyak ang mga bata. Gutom ako, nauuhaw ako. Noon, lumapit si Jose kay Carding. May hawak siyang tasa na may tubig. Boss, inumin niyo po ito. Umiling si Carding. Saan mo ito nakuha? Sa rasyon ko po, pero mas mukhang nahihirapan po kayo. Nanginginig ang mga mata ni Carding. Ang 22 taong gulang na binata ay ibinibigay ang kanyang rasyon ng tubig. Kahit siya ay nauuhaw, kahit siya ay gutom. Hinaplos ni Carding ang balikat ni Jose. Salamat. Pero ikaw ang uminom nito. Ayos lang ako. Talaga po, matanda na ako. Ang mga matatanda, kaya nilang magtiis ng kaunti. Tumango si Jose at umalis. Tinitigan ni Carding ang likod ng binata ng matagal. Nang gabing iyon, lihim na dinala ni Carding ang kanyang rasyon ng pagkain kay Jose. Ibigay mo ito sa lola mo. Umiyak ang lola ni Jose nang tanggapin ang pagkain. Bakit nyo ginagawa ito? Bakit nyo kami tinutulungan? Hindi sumagot si Carding. Sa halip, tumingin siya sa langit. Ang kalangitan ng disyerto na may napakaraming bituin. Bumukas ang ikatlong araw. Lalo pang lumala ang sitwasyon. Halos maubos na ang tubig. Paubos na rin ang pagkain. Nanatili pa rin ang mga rebelde sa pagkubkob. Kaibigan nila ang oras. Tinawag ni Carding si Junjun. Kailangan nating maghanap ng tubig. Saan po? Disyerto ito. May underground water dapat. Nag-aral tayo ng geology habang nagtatayo tayo ng kalsada. Nasaan ang data na iyon? Nagliwanag ang mga mata ni Junjun. Sinuri nila ang geological survey data at natuklasan nila posibleng may underground reservoir sa ilalim ng 30 metro sa sentro ng nayon. Dalhin ang excavator. Umalingaw-ngaw ang tunog ng excavator sa disyerto. Napansin din ito ng mga rebelde, ngunit hindi sila umatake. Siguro ay nagtataka sila kung ano ang ginagawa nila. 10 metro, 20 metro, 25 metro, walang lumabas. Nagsimulang magpakita ng pagkadismaya ang mukha ng mga tao. Wala po ba? Nanginginig ang boses ni Junjun. Hindi sumagot si Carding. Sa halip, sinabi niya sa operator ng excavator. 5 metro pa, 28 metro, 29 metro,
30 metro. At sa sandaling iyon, gurgle, gurgle. Lumabas ang tubig. Tubig na tila putik, ngunit tubig iyon. Tubig! May tubig na! Sumigaw ang mga tao. Tumakbo ang mga bata. Lumuhod ang mga matatanda at nagdasal. Umagos ang luha sa mata ni Carding. Tinalikuran niya ang mukha niya para hindi makita ng sino man ang kanyang luha, ngunit nakita iyon ni Jose. At hinding-hindi niya iyon nakalimutan. Nang lumabas ang tubig, unti-unting bumuti ang sitwasyon. Tumataas ang morale ng mga tao, isang sinag ng pag-asa ang sumibol sa gitna ng pagkadismaya na tila sila ay mamamatay. Ngunit nanatili pa rin ang mga rebelde. Ang madaling araw ng ika-4 na araw, narinig ang malakas na tunog mula sa silangan, tunog ng helicopter. Tumingin ang mga tao sa langit. Nakita ang helicopter na may markang UN na lumilipad. Hukbo ng UN. Dumating na ang tulong. Nagkaroon ng hiyawan. Mabilis na umatras ang mga rebelde. Ayaw nilang makipag-away sa hukbo ng UN. Umalis ang mga truck habang nag-aalikabok. Nagwakas ang 4 na araw na bangungot. Bumaba ang commander ng UN Peacekeeping Force mula sa helicopter. Tiningnan niya ang pader na pananggol, ang balon kung saan lumabas ang tubig at ang watawat ng Pilipinas. Ginawa ninyo ang lahat ng ito? Tumango si Carding. Kahanga-hanga. Talagang kahanga-hanga. Paano ninyo naisip iyan? Hindi sumagot si Carding. Sa halip, tiningnan niya ang mga taga-Nayon. Ang mga taong umiiyak, ang mga taong tumatawa, ang mga taong nagyayakapan. Lahat ng 2,000 ay nabuhay. Lahat ng Pilipinong inhinyero ay ligtas din. May mga nasugatan, ngunit walang namatay. Isang himala. Hindi iyon himala. Ito ay resulta ng baliw na desisyon ng isang tao at ng dedikasyon ng mga taong sumunod sa desisyon na iyon ng gabing iyon. Nagsagawa ng maliit na feast ang mga taga-Nayon. Halos wala silang pag-aari, ngunit gusto nilang magpakita ng pasasalamat. Lumapit ang matanda kay Carding. May hawak siyang isang lumang notebook sa kanyang kamay. Ano po ito? Gusto ko po itong ibigay sa inyo. Binuksan ng matanda ang notebook. Blankong pahina iyon. Isulat niyo po dito ang inyong kuwento. Gusto naming manatili ito bilang kasaysayan ng aming nayon. Tinanggap ni Carding ang notebook. Nang gabing iyon, isinulat niya ang unang pangungusap. Ngayon, nabuhay kami. Wala pang nakakaalam noon na ang notebook na iyon ay babali ng halaga na 350 bilyon sa conference room ng UN 23 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi nagtatapos dito ang totoong kwento. Nang matapos ang digmaang sibil, umalis ang lahat ng dayuhan sa Angola. Umalis ang mga kumpanya ng Pransya, ang mga NGO ng Amerika at pati na rin ang mga opisyal ng UN. Ngunit hindi umalis si Carding. Bakit siya nanatili sa Angola na naging ruin gayong maaari siyang umuwi bilang isang bayani? Para malaman ang dahilan, kailangan nating pakinggan ang kuwento pagkatapos ng digmaan. Opisyal na nagtapos ang digmaang sibil pagkatapos ng 2 buwan. Nagtapos ang digmaan na tumagal ng 27 taon. Nilagdaan ang Peace Treaty at binuwag ang rebeldeng UNITA. Nagkaroon ng hiyawan sa buong Angola. Lumabas ang mga tao sa kalsada, umiiyak at tumatawa. Ngunit kakaiba ang Cunene Village. Nagtapos ang digmaan, ngunit ang natira lang ay ruin. Gumuho ang mga bahay, nasira ang mga sakahan. Walang ospital, walang paaralan, walang pasilidad para makainom ng malinis na tubig. Dumating ang opisyal na utos ng pag-alis mula sa punong tanggapan ng Lualhati Constructors. Team Leader Soriano, salamat sa serbisyo. Bumalik ka na. Halos lahat ng 20 milyon USD na kagamitan ay nasira. Malaking pagkawala ito para sa kumpanya. Ngunit hindi sinisante ng punong tanggapan si Carding. Sa halip, tinrato siya bilang isang bayani dahil ang media ay nag-ulat ng malaki tungkol sa Pilipinong nagligtas sa 2,000 tao. Kung umuwi siya, ipinangako sa kanya ang promotion. Ngunit hindi umalis si Carding. Mananatili ako rito ng kaunti pa. Bakit? Mayroon pa akong hindi natatapos na trabaho. Hindi naintindihan ng punong tanggapan. Tapos na ang digmaan, ano pa ang hindi natapos na trabaho? Ang hindi natapos na trabaho na gusto ni Carding gawin ay iba. Nangako siya sa matanda bago umalis sa nayon. Babalik ako, siguradong. Hindi iyon isang pangako lang. Seryoso si Carding, kaya hindi siya umalis. Sa halip na umuwi, nanatili siya sa Cunene Village bilang isang individual. Nanatili rin si Junjun at 3 pang inhinyero. Wala silang sweldo.
Pinutol ang tulong mula sa kumpanya. Nabuhay sila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang personal savings. Isang gawa ng kabaliwan. Hindi dahil nagtapos ang digmaan, naging ligtas na ang Angola, napakalamya ng seguridad, at kumalat ang infectious disease. Madalas ang krimen na target ang mga dayuhan, at nananatili sila ng walang proteksiyon sa ganoong lugar. Tumutol din ang pamilya ni Carding. Umiyak ang kanyang asawa sa telepono. "Mahal, umuwi ka na please. Gusto ka nang makita ng mga anak natin." Nag-alinlangan si Carding. Mayroon siyang 2 anak sa Pilipinas, ngunit hindi siya umuwi hanggang sa huli. "Pasensya na, kaunti na lang. Uuwi ako kapag natapos ko na ang trabaho dito." Ang kaunti na lang na iyon ay naging 3 taon. Ang unang ginawa ni Carding ay ang pag-aayos ng balon. Ang balon na hinukay noong 4 na araw na pagkubkob ay isang temporary facility, kaya kailangan niyang gumawa ng maayos na pasilidad ng tubig. Nakatanggap siya ng maliit na tulong pinansyal mula sa Pilipinas. Pera na nakolekta ng mga Pilipinong komunidad doon. Libu-libong dolyar lang iyon, ngunit malaking pera iyon sa Angola. Nang matapos ang pasilidad ng tubig, nagkaroon ng festival ang mga taga-nayon. Malinis na tubig. Ang mga tao sa mayayamang bansa ay hindi alam kung gaano kahalaga iyon. Ngunit para sa mga taong nabuhay sa maruming tubig sa disyerto, ang malinis na tubig ay isang himala. Ang sumunod ay ang paaralan. Walang paaralan sa nayon. 50 kilometro ang pinakamalapit na paaralan. Walang pagkakataon ng mga bata na mag-aral. Nagpasya si Carding na magtayo ng paaralan. Humingi siya ng tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas, ngunit mabagal ang tugon. Angola, hindi nila alam kung nasaan iyon. Sa halip, dumating ang tulong mula sa mga sibilyan. Isang maliit na Filipino NGO, donasyon mula sa Pilipinong komunidad at missionary funds mula sa mga simbahan sa Pilipinas. Nakakolekta sila ng maliit na halaga at nagtayo ng paaralan. Isang pasilidad na hindi mo matatawag na gusali. Isang single-story building na gawa sa mud brick. Ang bubong ay yero. Ngunit para sa mga taga-nayon, mas sagrado ito kaysa sa simbahan. Ito ay ang araw ng opening ceremony. Nagtipon ang lahat ng tao sa nayon. Gupitin ni Carding ang ribbon. Sa tabi niya ay nakatayo si Jose. "Jose, magtatrabaho ka na sa paaralan simula ngayon." "Talaga po? Ikaw ang magtuturo sa mga bata ng nayon. Ituro mo rin ang Tagalog." Nagningning ang mga mata ni Jose. Ang binata ay naging unang guro ng nayon. Wala siyang maayos na upuan sa silid-aralan. Kulang ang mga textbook, ngunit mas masigasig si Jose kaysa kanino man. Si Carding mismo ang nagturo ng Tagalog kay Jose at sa mga bata. "Kumusta?" "Kumusta?" "Magaling." Ang susunod, "Salamat." "Salamat." Si Jose ay sumisipsip ng kaalaman na tila isang sponge, hindi lang Tagalog, kundi math, science, history. Siya ay isang matalinong binata. Nakita ni Carding ang potensyal ng binata. Kakaiba ang binata na ito. Kung makakatanggap siya ng maayos na edukasyon, magiging malaking tao siya. May espesyal na sitwasyon si Jose. Namatay ang kanyang mga magulang sa pag-atake ng mga rebelde 2 taon na ang nakalipas. Binaril ang kanyang ama dahil nakipagtulungan siya sa gobyerno at namatay ang kanyang ina sa shock pagkatapos noon. Pinalaki si Jose ng kanyang lola. Mahirap sila. Hirap silang kumain ng 1 beses sa isang araw. Inayos ni Carding ang living expenses ni Jose. Hindi lang living expenses, kundi pati na rin ang gamot ng lola niya. Wala siyang sariling suweldo. Nagtanong si Junjun, "Team leader, bakit niyo ginagawa iyon para sa binata na iyon?" Hindi sumagot si Carding ng matagal at dahan-dahan siyang nagsalita. "Ganyan din ako noong bata pa ako. Oo, ang tatay ko ay nasunog ang bahay noong post-WWIE chaos. Nakatira kami sa shack sa Maynila. Suwerte na kung makakain kami ng 1 beses sa isang araw. Ngunit tinulungan siya ng isang Amerikanong missionary. Pinag-aral siya at binigyan ng pagkain. Dahil doon, naging maayos ang tatay ko at nakapunta ako rito." Tumingin si Carding sa langit. "Kailangan kong bayaran ang utang na iyon. Tulad ng ginawa ng isang tao sa akin, kailangan ko ring gawin sa iba." Walang nasabi si Junjun. Lumipas ang oras. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Lumaki ang paaralan. Ang bilang ng mga estudyante ay tumaas mula 50 hanggang 200. Nagbago rin ang nayon. Nagkaroon ng clinic, nagkaroon ng simple road,
Nagsimulang magbukas ang isang maliit na pamilihan. Ang nayon na naging ruin ay dahan-dahang nabubuhay. Araw-araw, nagtatala si Carding sa notebook, sa lumang notebook na ibinigay ng matanda. Ngayon, natapos ang second extension work ng pasilidad ng tubig. Si Jose ay isang masigasig na binata na naglalagay ng passion sa edukasyon ng mga bata ng nayon. Si Junjun ay nagkaroon ng malaria. Buti na lang at may gamot. Ngayon, ipinanganak ang unang sanggol sa nayon. Ang unang panganganak pagkatapos ng digmaan. Ito ay isang diary at kasaysayan ng nayon. Mas mahalaga kaysa 350 bilyon ang nakasulat sa notebook na iyon. Ang kwento ng mga tao, ang tala ng pag-asa at ang dedikasyon ng isang Pilipino. 5 taon ang lumipas. Lumapit si Jose kay Carding. Boss, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Pilipinas? Talaga? Opo, gusto ko pong malaman ang tungkol sa inyong bansa. At gusto ko pong matuto ng marami at bumalik. Umagos ang luha sa mata ni Carding. Jose, kinuha ni Carding ang balikat ni Jose. Ikaw ang pag-asa ng nayong ito. Mag-aral ka ng mabuti at bumalik. At baguhin mo ang bansang ito. Napagpasyahan ang pag-aaral ni Jose sa Pilipinas. Ang tuition fee ay inayos sa pamamagitan ng government scholarship at private donation. Ito ay ang araw ng kanyang pag-alis. Lahat ng tao sa nayon ay naghatid sa kanya. Tumayo si Jose sa harap ni Carding. Boss, maaari ko po bang tawagin kayong ama? Namula ang mga mata ni Carding. Oo, sa tingin ko, maaari. Ama, salamat po. Babalik ako. Babayaran ko ang utang na ito. Nagyakapan silang dalawa. Umiyak ang mga taga-nayon. Nang lumipad ang eroplano, tumingin si Jose sa labas ng bintana. Ang nayon na unti-unting lumiliit. Ang kontinente ng Afrika na unti-unting lumiliit. At nangako siya sa kanyang puso. Babalik ako. Babayaran ko ang utang na ito. Awas. Ang pangako na yon ay matutupad 11 taon na ang nakalipas. Sa isang porma na hindi mo maisip 350 bilyon. Ngayon, bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa sandaling iyon, nang ilagay ni Ministro Jose Antonio ang lumang notebook sa lamesa ng UN sa Geneva. Nakaupo ako sa gilid ng conference room at nakita ang lahat. Sa totoo lang, tumawa rin ako sa simula. Isang lumang notebook, nagdala siya ng tila elementary school diary sa lamesa ng 350 bilyon na negosasyon. Ganito rin ang naisip ni Jean-Pierre, ang embahador ng Pransya. Ministro, nagpapatawa ka ba? Ano ang basurang papel na iyan? Nagbago ang ekspresyon ni Ministro Jose. May apoy sa kanyang mga mata. Basura? Kami ay nag-uusap tungkol sa daan-daang bilyong dolyar na halaga ng hinaharap. Wala kaming oras para mag-aksaya sa mga fairy tale. Dahan-dahang tumayo si Ministro Jose at iwinagayway niya ang notebook. Alam niyo ba kung ano ito? Hindi niyo alam at hindi niyo ring gustong malaman. Ito ay tala ng isang taong nanatili at isinapanganib ang kanyang buhay sa aming nayon 23 taon na ang nakalipas noong tumakas ang inyong bansa, Pransya. Tumahimik ang conference room. Binuksan ni Ministro Jose ang notebook, ang unang pahina. Nagsimula siyang magbasa sa nanginginig na boses. Abril 15. Ngayon, nabuhay kami. Umalis ang mga rebelde. Lahat ng 2,000 taga-nayon ay ligtas. Lahat ng 38 Pilipino ay ligtas. Salamat sa Diyos. Nagkaroon ng katahimikan sa conference room. Binalik ni Ministro Jose ang pahina. Abril 20. Kulang ang tubig. Ibinigay ko ang rasyon ko sa mga taga-nayon. May isang binata na nagngangalang Jose, nawalan ng mga magulang. Nag-aalala ako sa binata na may malilinaw na mata. Tumingin siya sa itaas at tinitigan ang mga embahador ng superpower. Ang Diyoseng iyon, ako po iyon. Muling binalik ang pahina. Mayo 3. Dumating ang utos ng pag-uwi mula sa punong tanggapan. Tinanggihan ko. Hindi pa tapos ang trabaho dito. Hindi ko kayang iwanan ang mga taga-nayon. Mayo 15. Nagpasya akong magtayo ng paaralan. Wala akong pera. Kailangan kong gamitin ang retirement fund ko. Ano ang sasabihin ko sa asawa ko? Hunyo 2. Gustong mag-aral ni Jose ng Tagalog. Tinuruan ko siya ng kumusta. Ginagaya niya iyon sa buong araw. Isang masigasig na binata. Nagsimulang manginig ang boses ni Ministro Jose. Hulyo 20. Namatay ang lola ni Jose. Ngayon, nag-iisa na ang binata na iyon. Kailangan kong alagaan siya, parang anak ko. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi
ngunit hindi siya huminto. Pagkatapos ng 3 taon, si Jose ay naging sentro ng paaralan ng nayon. Magiging malaking tao ang binata na ito. Siguradong. Pagkatapos ng 5 taon, napagpasyahan ang pag-aaral ni Jose sa Pilipinas. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Kapag nag-aral ang binata na ito at bumalik, magbabago ang bansang ito. Isinara ni Ministro Jose ang notebook. Ang notebook na ito ay naglalaman ng lahat ng tala na isinulat ng ama ko, si Carding, habang pinalalaki niya ako. Mula sa pagpapakain sa akin, pagbibihis, hanggang sa pagpapadala sa akin sa Pilipinas. Kung wala siya, hindi ako narito ngayon. Malamang napatay ako o nabubuhay ng hindi marunong bumasa at sumulat. Tiningnan niya ng direkta si Li Wei, ang embahador ng China. Embahador Li Wei, ang inyong bansa ay nagbigay ng 50 bilyon, isang kahanga-hangang numero. Ngunit tatanungin ko kayo, may dugo ba ang China na dumanak para sa Angola? May Pilipino ba na nagpalaki ng isang Angolanong binata na tila sarili niyang anak? Nagsimulang magsalita si Embahador Li Wei, ngunit pinigilan siya ni Ministro Jose gamit ang kanyang kamay. Hindi niyo na kailangang sumagot. Alam ko na, wala. Inilipat niya ang tingin niya sa Embahador ng Pransya. Embahador Jean-Pierre, ang inyong bansa ay nagdala ng kasunduan noong panahon ng kolonyal. Ang kasunduan na ginawa noong ika-19 na siglo. Alam ko ang lahat ng ginawa ninyo sa aming mga ninuno sa kasunduan na iyon. Slave trade, pandarambong ng mapagkukunan, pagpatay sa kultura. Iyan ba ang tinatawag ninyong karapatan? Namula ang mukha ni Jean-Pierre, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa huli, tiningnan ni Ministro Jose ang Embahador ng Amerika. Embahador ng Amerika, ang inyong bansa ay nagbanggit ng lahat ng opsyon, financial sanctions, at marahil, military option. Alam ko na nagbabanta kayo, ngunit tatanungin ko kayo, ano ang ginawa ng Amerika noong digmaang sibil ng Angola? Nagbenta kayo ng armas sa rebeldeng UNITA, hindi ba? Ang mga bala na ginamit sa pagpatay sa aming mga tao ay ipinagbili ng inyong bansa. Natigilan ang conference room. Niyakap ni Ministro Jose ang lumang notebook sa kanyang dibdib. Kayo ay nagkakalkula. Profit and loss. Ngunit kami ay naaalala, utang na loob at hinanakit. At pinili namin ang pagbabayad ng utang na loob. Ikaw, ginawa niya ang huling deklarasyon. Ang gobyerno ng Angola ay makikipagkontrata sa Pilipinas ng exclusive agreement. Ang lahat ng uranium mining rights, processing facilities, at export rights ay ililipat sa Pilipinas. Hindi ito negosasyon. Ito ay isang desisyon. Ano ang kondisyon? Tanong ng embahador ng China na tila nagmumura. Magkano ang binayaran ng Pilipinas? Babayaran namin ng doble. Ngumiti si Ministro Jose. Walang hiningi ang Pilipinas. Ano? Wala. Nangako ang gobyerno ng Pilipinas na 70% ng kita sa pagmimina ay mananatili sa Angola. Ang natitirang 30% ay reinvested sa technology transfer at human resource development. Sa katunayan, lahat ay sa amin. Nagkagulo ang conference room. Imposibleng kondisyon. Hindi rin ako makapaniwala. Ibibigay nila ang 350 bilyon na minahan ng libre? Posible ba iyon? Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ministro Jose ang nagpaliwanag sa lahat. 23 taon na ang nakalipas, nagtapon ang mga Pilipino ng NIBO 25 million USD para iligtas ang 2,000 tao. Ngayon, nagtatapon kami ng 350 bilyon para bayaran ang utang na loob. Ito ang aming sagot. Doon nagtapos ang conference. Umalis ang mga embahador ng superpower nang walang nasabi. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Ang superpower na nagbanta gamit ang barko at kapital ay lumuhod sa harap ng isang lumang notebook. Hinabol ko si Ministro Jose nang lumabas siya sa conference room. Ministro, sandali lang po. Lumingon siya. Bakit po? Ako po si Dr. Thomas Miller, analista sa UN Energy Security Committee. Maaari po ba akong magtanong ng isa? Sige po. Nasaan po si Ginoong Ricardo Soriano ngayon? Nagkaroon ng anino sa mukha ni Ministro Jose. Nasa Pilipinas po. Matanda na po siya. Nakita niyo po ba siya kamakailan? Hindi po. Masyado pong abala. Nanginginig ang boses niya. 18 taon na akong hindi nakikita. Lalo na noong naging ministro ako. Palusot lang po. Palusot lang. Yumuko siya. Pupuntahan ko po siya pagkatapos nito. Kailangan ko po itong ibalik sa kanya. Hindi po ito sa akin. Sa kanya po ito. Sa sandaling iyon nagdesisyon ako.
Kailangan kong itala ang kuwentong ito. Kailangan kong sabihin sa mundo na may mas mahalaga kaysa sa 350 bilyon, na may mga bagay na hindi mabibili ng pera. At ang kuwento ng mga taong nagprotekta sa mahalagang bagay na iyon. Pagkatapos ng conference sa Geneva, nagulo ang mundo. The Wall Street Journal headline, Angola hands $350 billion uranium to Philippines. Shocks superpowers. New York Times editorial, 23-year-old debt of gratitude, triumphs over $350 billion. Le Monde, France, humiliation, defeated by the Philippines and Africa. Xinhua News, China fails in Angola. Negotiation, diplomatic blow, inevitable. Lahat ng media sa buong mundo ay nag-ulat tungkol sa pangyayari. Ngunit hindi basta-basta susuko ang mga superpower. Unang gumalaw ang Tsina. Nagpadala sila ng warning letter sa Angola. Hinihingi ang maagang pagbabayad ng existing debt na 50 bilyon. Ito ay isang de facto banta. Ang ekonomiya ng Angola ay umaasa sa pautang ng Tsina. Kaya kung hihingi nilang bayaran ito ng sabay-sabay, babagsak ang bansa. Hindi rin tumahimik ang Pransya. Inihayag nila na isasaalang-alang nila ang EU-level sanctions. Ang pagbibigay ng strategic resource sa isang partikular na bansa ay nagbabanta sa international order. Mas lalong hayag ang Amerika. Nagsagawa ng press conference ang State Department spokesman at mariing hiniling na pag-aralan muli ang desisyon ng Angola. Kung hindi, mapipilitan kaming gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Necessary measures, isang diplomatikong paraan upang ipahiwatig ang military intervention. Sa katunayan, nagsimulang gumalaw ang 7th Fleet ng US Navy papunta sa baybayin ng Angola. Gumalaw din ang South Sea Fleet ng China at ang aircraft carrier na Charles de Gaulle ng Pransya. 30 warship ang nagtipon sa baybayin ng Angola. Ito ang eksena na sinabi ko sa simula. Lahat ng bansa sa mundo ay nagbigay ng presyon sa Angola. Nagpadala ang mga superpower ng warship laban sa isang maliit na bansang Aprika. Kumalat din ang gulo sa loob ng Angola. Tumayo ang mga politiko ng oposisyon. Nababaliw ba kayo? Makikipagdigmaan ba tayo sa Amerika para sa Pilipinas? Babagsak ang bansa kung babayaran natin ang utang ng Tsina. Patalsikin si Ministro Jose. Lumabas ang mga protester sa kalsada. Libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng gusali ng gobyerno. Ngunit isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Mas malaki ang support rally kaysa sa protest rally. Huwag kalimutan ang utang na loob. Suportahan si Ministro Jose. Ang mga residente na galing sa Cunene Village ay sumakay sa bus papunta sa Cabecera, Luanda. May hawak silang watawat ng Pilipinas sa kanilang kamay. Tulad ng watawat ng Pilipinas na itinayo sa pader na pananggol 20 lang taon na ang nakalipas, may ginawang interview sa rally site. Isang matanda ang tumayo sa harap ng kamera. Ako ay nasa nayon na iyon 23 taon na ang nakalipas. Iniligtas kami ng mga Pilipino. Isinapanganib nila ang kanilang buhay. Paano namin makakalimutan ang utang na iyon? Sinabi ng isang dalaga, ipinanganak ako sa nayon na iyon. Nag-aral ako sa paaralan na itinayo ng Pilipinas. Kung wala ang paaralan na iyon, ako ay magiging isang illiterate ngayon. Lalong dumami ang mga protester. Ang libo-libo ay naging 10,000 libo. Ang 10,000 libo ay naging daan-daang libo. Ito ang pinakamalaking rally sa kasaysayan ng Angola. Ngunit ang nakakagulat ay walang nangyaring karahasan. Ang mga tao ay mapayapang nagmarcha at kumanta. May isang nagpatugtog ng isang Pilipinong kanta, Bayan Ko. Umalingaw-ngaw ang bayan ko sa gitna ng Aprika. Sumabay sa kanta ang daan-daang libong tao. Hindi malinaw ang pagbigkas, ngunit puno ng katapatan. Ang eksenang ito ay live na ipinalabas sa buong mundo. CNN, BBC, Al Jazeera, lahat ay top news. Angola, hundreds of thousands support Philippines rally, sing Bayan Ko. Nagsimulang magbago ang international opinion. Sa simula, ang reaksyon ay nababaliw ang Angola. Ngunit pagkatapos makita ang footage ng rally, nagbago ito. Seryoso ang mga taong iyon. Pumili sila hindi sa pera, kundi sa puso. Kumalat sa social media ang hashtag na Suportangola for Utang na Loob. Naging explosive din ang reaksyon sa Pilipinas. Real-time search word point 1. Angola Minister Jose. Ricardo Soriano. Angola Civil War 23 years ago. Lahat ng TV station ay gumawa ng special feature. Hinanap nila si Ginoong Soriano.
Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa labas ng Maynila. 17 taong gulang, isang tahimik na pagtanda kasama ang kanyang asawa. Sumugod ang mga reporter. "Ginoong Soriano, alam niyo po ba ang tungkol sa Angola?" Kalmado siyang sumagot. "Nakita ko sa balita. Ano po ang inyong damdamin?" "Naging maayos ang paglaki ni Jose. 350 bilyon. Napakalaking halaga. Ganoon ba? Mabuti iyon." Nalito ang mga reporter. Tila wala siyang pakialam sa astronomikal na halaga na 350 bilyon. "Ginoong Soriano, bakit po kayo nanatili noon? Maaari naman kayong lumikas." Tumingin si Ginoong Soriano sa labas ng bintana ng matagal at dahan-dahan siyang nagsalita. "Hindi dapat pabayaan ng tao ang kapwa-tao. Iyon lang." Ang interview footage na iyon ay kumalat sa buong mundo. Ang kalmado na boses ng 77 taong gulang na matanda. Hindi dapat pabayaan ng tao ang kapwa-tao. Isang simpleng salita, ngunit hindi masukat ang bigat nito. Unti-unting umatras ang mga superpower. Unang gumalaw ang Amerika. Nagbigay ng statement ang State Department. "Iginagalang namin ang sovereign decision ng Angola. Ang necessary measures ay naging respect." Nagsimulang umatras ang 7th Fleet. Umatras din ang China. Kinansela nila ang demand na maagang pagbabayad ng utang. Malulutas ito ng mapayapa sa pamamagitan ng bilateral talks. Isang diplomatikong paraan, ngunit ito ay isang de facto na pagtalikod. Itinigil din ng Pransya ang EU sanctions. Kumalat ang chismis na tumawag mismo ang Pangulo sa Pangulo ng Angola at nagpahayag ng regret. Hindi ko alam kung totoo iyon, ngunit natapos ang sitwasyon sa loob ng 4 na araw. Umalis ang 30 warship. Ang 350 bilyon na banta ay nabigo. Nag-ulat ang media sa mundo. Natalo ang lohika ng kapangyarihan sa lohika ng puso. May mga bagay na hindi mabibili ng pera. Natalo ng Pilipinas ang mga superpower nang hindi nagpapaputok ng isang bala. Pinag-iisipan ko habang pinapanood ko ang balita. 25 taon akong nag-aral ng resource conflict. Nakita ko ang mga taong namamatay para sa langis, para sa diamante, para sa rare earth. Laging may nanalo. Ang may pera, ang may baril, ang may kapangyarihan. Ngunit iba ito ngayon. Isang lumang notebook ang nanalo laban sa 30 warship. Ang utang na loob mula 23 taon na ang nakalipas ay nanalo laban sa 350 bilyon. Ito ang unang beses na nalaman ko na posible pala ito. Pagkatapos ng isang buwan, bumisita si Ministro Jose Antonio sa Pilipinas. Ang opisyal na layunin ay ang paglagda ng cooperation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Angola. Ngunit may mas mahalaga siyang layunin, ang makita si Ginoong Soriano. Sumama rin ako bilang isang reporter. Gusto kong makita ang katapusan ng kwentong ito gamit ang sarili kong mga mata. Nang dumating si Ministro Jose sa paliparan, nakasuot siya ng itim na suit. Ngunit may hawak siyang lumang notebook sa kanyang kamay. Ang notebook mula 23 taon na ang nakalipas. Mas lalo itong luma at halos natuklap na ang pabalat. "Ministro, kumusta po ang pakiramdam nyo?" Tanong ng attendant. "Ayos lang po." Ngunit nanginginig ang kamay niya. Halatang kinakabahan siya. Ang kotse ay patungo sa mataong lugar ng Maynila. Habang nagmamaneho sa expressway, nakatingin lang si Ministro Jose sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Pilipinas ay dumadaan. Apartment complex, factory, bukid. Ang laki po ng pinagbago, bulong niya. "Wala pa pong ganyan noong nag-aaral ako rito." Tumigil ang kotse sa harap ng isang apartment complex. Isang karaniwang middle-class apartment. Hindi marangya, hindi rin nakakaawa. "Dito po?" "Opo." 12th floor ng gusaling ito. Bumaba ang ministro mula sa kotse. Walang nagsalita habang umaakyat sa elevator. 12th floor, room 2003. Tumigil ang kamay ni Ministro Jose sa hangin. Hindi niya mapindot ang doorbell. "Ministro," mahinang tawag ng attendant. "Sandali lang po, sandali lang." May luha sa kanyang mga mata. 11 taon. Naghintay siya para sa sandaling ito sa loob ng 11 taon. At natakot siya sa sandaling ito sa loob ng 11 taon. Nag-aral siya sa Pilipinas, umuwi sa Angola at naging government official at naging ministro. Ngunit hindi siya nakatayo sa harap ng pintuan na ito kahit minsan. Hindi dahil sa abala, dahil sa kahihiyan. Kahihiyan dahil hindi pa siya nakakabayad ng utang na loob. Kahihiyan dahil wala pa siyang nagawa. Ngunit iba na ngayon, maaari na siyang tumayo ng may dangal. Pinindot ni Ministro Jose ang doorbell. Ding dong.
Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Nakatayo ang 77 taong gulang na matanda. Malalim ang mga kulubot, bahagyang nakayuko ang likod. Ngunit ang kanyang paningin ay tulad pa rin ng dati. Ang paningin ng taong nagtayo ng watawat ng Pilipinas sa pader na pananggol 23 taon na ang nakalipas. Huminto ang mga salita ni Ginoong Soriano. Nakilala niya ang lalaking nasa harap niya. Jose, Ama. Lumuhod si Ministro Jose. Yumuko siya ng malalim. Bumalik na po ang inyong masamang anak. Umagos ang luha sa mata ni Ginoong Soriano. Baliw na bata, bakit ngayon ka lang dumating? Bakit ngayon pa? Pasensya po ama, pasensya po talaga. Tumayo ka, tumayo ka. Pinatayo ni Ginoong Soriano si Ministro Jose at niyakap niya ito. Matagal na nagyakapan ang dalawang lalaki, umiiyak ang 77 taong gulang na matanda at ang 45 taong gulang na ministro, ama at anak, na muling nagkita pagkatapos ng 23 taon. Pumasok sila sa loob ng bahay, isang maliit na living room na may isang sofa at isang TV. May isang framed picture na nakasabit sa dingding, isang larawan na kinunan sa Angola. Si Carding na bata pa, napapalibutan ng mga taga-nayon noong opening ceremony ng paaralan. At sa tabi niya, nakatayo ang binata na si Jose. Naaalala mo pa ba ang larawang ito? Opo, araw ng opening ceremony ng paaralan. Palagi po kayong nasa tabi ko. Parang anino, mahal ko po kayo ama. Nagbigay ng tsaa ang asawa ni Ginoong Soriano. Nagbigay siya ng greeting kay Ministro Jose. Kumusta ka, Jose? Ang laki mo na. Naging ministro ka raw? Opo, Ina. Salamat po sa inyo. Hindi dahil sa akin, dahil sa ama mo. Iwinagayway ni Ginoong Soriano ang kamay niya. Huwag ka na, wala akong ginawa. Kinuha ni Ministro Jose ang lumang notebook mula sa kanyang bulsa. Ama, gusto ko po itong ibalik sa inyo. Kinuha ni Ginoong Soriano ang notebook. Binuksan niya. Puno ng sarili niyang sulat kamay. Sulat kamay mula 23 taon na ang nakalipas, noong bata pa siya. Saan mo ito nakuha? Ibinigay niyo po sa akin noong umuwi kayo sa Pilipinas. Ito ang sa iyo, ingatan mo. Ganoon po ang sabi niyo. Ah, ganoon ba? Binabasa ko po ito araw-araw. Kapag nahihirapan ako, kapag gusto kong sumuko, binibigyan ako nito ng lakas. Dinala ko rin po ito sa conference room ng UN. Kung wala po ito, hindi po ako nagtatagal. Ibinigay ni Ginoong Soriano ang notebook kay Ministro Jose. Ingatan mo, hindi na ito sa akin. Mula sa simula, sa iyo na ito. Ako ang nagsulat, ngunit ang laman nito ay ang kwento mo. Ang kwento ng paglaki mo. Ang kwento ng pangarap mo. Ang kwento ng tagumpay mo. Kaya, ikaw ang mag-ingat nito. Niyakap ni Ministro Jose ang notebook sa kanyang dibdib. Ama, salamat po. Salamat po talaga. Ano ang salamat? Ang ginawa ko lang, sinamahan lang kita. Iyon po ang lahat. Dahil sinamahan niyo po ako, nakarating ako rito. Muling naghawak ng kamay ang dalawa, ang may kulubot na kamay at ang batang kamay. Dalawang kamay na may 23 taon ng oras. Hindi ko napigilan ang luha habang pinapanood ko ang eksenang iyon. 25 taon akong nakakita lang ng digmaan at kasakiman. Ito ang unang beses na nalaman ko na posible palang magkaroon ng ganoong sandali. Humiling ako ng interview. Ginoong Soriano, isang huling salita po. Kung may gusto po kayong sabihin sa mundo. Nag-isip ng kaunti si Ginoong Soriano at nagsalita. Wala naman pong mahalaga. Kailangan lang magtulungan ng tao. Iyon lang po. In the life. Isang simpleng salita. Ngunit ang lahat ay nandoon. Lumipas ang ilang buwan. Ang cooperation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Angola ay maayos na isinasagawa. Nagsimula ang pag-unlad ng minahan ng uranium. At ang 70% ng kita ay ginagamit para sa pag-unlad ng Angola tulad ng ipinangako. Naitayo ang isang general hospital sa Nayon. Ang isang Philippine medical team ay permanente na doon, nag-aalaga sa mga residente. Ang paaralan ay lumaki mula elementary hanggang high school. Nagkaroon din ng university entrance class. Bawat taon, 12 ng mga estudyante ang nag-aaral sa Pilipinas. Ang mga junior na sumusunod kay Ministro Jose. Nakatanggap kamakailan si Ginoong Soriano ng Grand Cordon of the Order of Sikatuna, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay sa mga sibilyan. Sa awarding ceremony, maikli siyang nagsalita. Hindi po ito sa akin. Sa 38 kasamahan ko po ito, na nanatili kasama ko. At sa mga residente po ng Cunene Village,
na nagtiwala at sumama sa amin. Nakatira pa rin siya sa maliit na apartment na iyon, walang nagbago pagkatapos ng award. Gumising siya sa umaga, naglalakad, kumakain kasama ang kanyang asawa sa tanghali, at nanonood ng balita sa gabi bago matulog. Nagtanong ang mga reporter sa kanya, "Hindi po ba kayo natutukso? 350 bilyon po iyon." Tumawa siya at sumagot, "Ano ang pera? Kung malusog ako, may pamilya, at may makakain, iyon na ang kaligayahan." Marami akong natutunan habang itinatala ko ang kuwentong ito. 25 taon akong nag-aral ng resource conflict at nakakita lang ako ng kasakiman ng tao, digmaan para sa langis, masaker para sa diamante, at pagbagsak ng bansa para sa rare earth. Naniwala ako na iyon ang katotohanan ng mundo. Ang malakas ang nananalo, at ang mahina ang natatalo, iyon ang batas ng kalikasan. Ngunit nagkamali ako. Isang tao, si Ricardo Soriano, ang nagbago ng lahat ng pinaniniwalaan ko. Nagtapon siya ng 20.5 milyon para iligtas ang 2,000 tao. Sa halip na hero's welcome, pinili niya ang anonymous dedication. At 23 taon na ang nakalipas, ang dedikasyon na iyon ay bumalik bilang 350 bilyon. Hindi nawawala ang utang na loob. Babalik ito sa isang paraan o iba. Iyan ang mensahe ng kuwentong ito sa mundo. Nakinig ka ba sa kwento? Ang mga Pilipino na nagligtas sa 2,000 tao sa disyerto ng Angola, 23 taon na ang nakalipas. At ang desisyon ng Angola na bayaran ang utang na loob na iyon ng 350 bilyon. Ano ang masasabi mo sa kuwentong ito? May mga bagay sa mundo na hindi mabibili ng pera. Iyon ay katapatan. At ang katapatan ay laging bumabalik. Kung gusto mong ibahagi ang kuwentong ito ng mga bayaning ito sa mas maraming tao, ibahagi ang video na ito. Upang makilala ng mundo ang mga nakalimutang bayani, si Ricardo Soriano at ang 38 Pilipino. Ang iyong maliit na click ay magiging malaking lakas. Mag-subscribe at mag-like din. At iwanan sa comment ang, "Hindi ko malilimutan ang utang na loob." Ang iyong puso ay magtitipon at magiging mas malaking resonance. Salamat po.